Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 4, Term 1, Examination Reviewer. Panuto, basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Ang alamat ng makulay na ibon. Noong unang panahon sa nayon ng sikat, may isang ibong kulay bahaghari na biglang lumitaw sa gubat. Tuwing umaga, maririnig ang tweet-tweet nito habang lumilipad sa paligid. Isang araw, may malakas na bagyo. Nakita ng mga tao ang ibon na tila nag-aalala at lumilipad papunta sa mga bahay. Inilayo nito ang mga bata sa bumuhong puno at nagdala ng mga dahon upang takpan ang mga sugat ng mga hayop. Sinubukan ng mga tao na hulihin ang ibon, ngunit ito ay mabilis lumipad at naglaho sa ulap. Bago ito nawala, nagliwanag ito at nag-iwan ng mensahe. Ang kalikasan ay dapat pangalagaan. Mula noon, tuwing may bagyo, may nakikitang makulay na liwanag sa langit. Number 1. Ano ang tunog na ginagawa ng ibon sa alamat? A. Woof woof. B. Tweet tweet. C. Meow meow. D. Bip bip. At ang tamang sagot ay letter B. Ang puno ng bayabas. Ang puno ng bayabas ay karaniwang makikita sa mga bakuran sa Pilipinas. Ang bunga nito ay masustansya at mayaman sa bitamina C na nakatutulong upang maiwasan ang sakit. Ginagamit din ang dahon ng bayabas bilang halamang gamot sa sugat at pananakit ng tiyan. Ang puno ay nagbibigay ng lilim at tirahan ng ilang ibon at insekto. Dahil dito, mahalaga ang puno ng bayabas sa kalikasan at sa tao. Number 2. Ano ang sustansyang taglay ng bayabas ayon sa teksto? A. Vitamina A, B. Vitamina C, C. Vitamina D, or D. Vitamina B? At ang tamang sagot ay letter B. Number 3. Ano ang naging anyo ng ibon sa kwento? A. Itim na aso, B. Puting pusa, C. Makulay na ibon, or D. Gintong isda? At ang tamang sagot ay letter C. Number 4. Ano ang pangunahing paksa ng tekstong ang puno ng bayabas? A. Paglalaro ng mga bata, B. Kwento ng ibon, C. Paglalakbay sa gubat, o D. Kahalagahan ng puno ng bayabas? At ang tamang sagot ay letter D. Number 5. Ano ang katangian ng ibon sa alamat? A. Makasarili, B. Matapang at tumutulong, C. Tamad, o D. Palaging natutulog? At ang tamang sagot ay letter B. Number 6. Alin ang halimbawa ng pantasya sa kwento? A. May puno ng bayabas sa bakuran, B. May ibong nagsasalita at nagliligtas, C. May bagyo sa nayon, o D. May mga bata sa gubat?
At ang tamang sagot ay letter B. Number 7, ayusin ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa alamat. Una, lumipad ang ibon sa mga bahay. Pangalawa, lumitaw ang makulay na ibon sa gubat. Pangatlo, nagkaroon ng bagyo. Pang-apat, nag-iwan ng mensahe ang ibon. At ang tamang sagot ay letter A. Number 8, ano ang pinakaangkop na pamagat kung walang ibinigay na pamagat ang kwento? A. Ang malakas na hangin. B. Ang makulay na ibon ng sikat. C. Ang punong bayabas. O D. Ang mga bata sa nayon. And the correct answer is letter B. Number 9, ano ang pinakaangkop na wakas ng alamat? A. Naging tao ang ibon at tumira sa nayon. B. Naglaho ang ibon at nag-iwan ng aral. C. Umalis ang mga tao sa nayon. O D. Naging aso ang ibon. At ang tamang sagot ay letter B. Number 10, paano mo maiuugnay ang aral ng kwento sa totoong buhay? A. Hindi mahalaga ang kalikasan. B. Dapat sirain ang mga puno. C. Dapat pangalagaan ang kalikasan. O D. Walang epekto ang bagyo. At ang tamang sagot ay letter C. 11. Ano ang tamang pangungusap gamit ang salitang liwanag sa konotatibong kahulugan? A. Maliwanag ang ilaw sa kwarto. B. May liwanag sa poste ng kalsada. C. Maliwanag ang araw sa tanghali. O D. Ang liwanag ng kanyang ngiti ay nagbigay pag-asa. At ang tamang sagot ay letter D. Number 12, alin ang may tamang gamit ng hulapin-an? A. Laro, laruan. B. Ganda, maganda. C. Basa, binasa. O D. Sulat, sumulat. At ang tamang sagot ay letter A. 13. Alin ang hugnayang pangungusap? A. Kumain si Ana at si Ben. B. Umalis si Lito dahil umuulan. C. Tumakbo ang bata. O D. Masaya ang pamilya. At ang tamang sagot ay letter B. 14. Ano ang tamang pangatnig sa pangungusap? Gusto kong lumabas, blank umuulan. A. Ngunit, B. Kaya, C. Dahil, o D. Upang. At ang tamang sagot ay letter A. 15. Alin ang pangalang pantangi? A. Paaralan, B. Bata, C. Maynila, o D. Guro.
At ang tamang sagot ay letter C. 16. Alin ang pangalang basal? A. Gatas, B. Saya, C. Mesa, o D. Aso? At ang tamang sagot ay letter B. 17. Alin ang panghalipanao? A. Ito, B. Sila, C. Doon, D. Iyan. At ang tamang sagot ay letter B. 18. Ano ang kayarian ng salitang maganda? A. Payak, B. May lapi, C. Inuulit, o D. Tambalan? At ang tamang sagot ay letter B. 19. Alin ang pang-abay na pamanahon? A. Sa paaralan, B. Kahapon, C. Mabilis, o D. Masaya? At ang tamang sagot ay letter B. 20. Ano ang layon ng tekstong nagpapaliwanag kung paano alagaan ang halaman? A. Magsalaysay, B. Maglahad, C. Magtanong, o D. Maglarawan lamang? At ang tamang sagot ay letter B. 21. Alin ang pinakaangkop na salita para sa salo-salo ng kaarawan? A. Kain na kayo, ubusin niyo lahat. B. Wala kayong choice, pumunta kayo. C. Kayo ay persadong pumunta. O D. Inaanyayahan ko po kayo na makisalo sa aming kaarawan. At ang tamang sagot ay letter D. 22. Alin ang pinakaangkop na tono sa pakikipag-usap sa guro? A. Hoy, bigyan mo ako ng sagot. B. Ma'am, pakiulat po ang paliwanag. C. Bilisan mo, late na ako. O D. Hindi ko kailangan yan. At ang tamang sagot ay letter B. 23. Alin ang tamang paggamit ng di-verbal na hudyat? A. Nakangiti habang nagsasalita, B. Tumatalikod habang may kausap, C. Nakapikit habang nag-uusap, o D. Hindi tumitingin sa kausap? At ang tamang sagot ay letter A. 24. Alin ang pinakaangkop na pangungusap para sa paalam sa magulang? A. Aalis na ako, bahala kayo dyan. B. Sige na, labas na ako kahit ayaw nyo. C. Umalis ako, wala akong pakialam. O D. Papaalam po ako, pupunta po ako sa kaibigan.
At ang tamang sagot ay letter D. 25. Alin ang pinakaangkop na pangungusap gamit ang pang-uri? A. Ang bata ay tumakbo. B. Ang masayang bata ay tumawa. C. Tumakbo ang bata sa paaralan. O D. Ang bata ay nasa bahay. At ang tamang sagot ay letter B. 26. Alin ang pinakamainam na simula ng liham paanyaya? A. Hoy, punta ka dito agad. B. Wala kang choice, pumunta ka. C. Dumating ka kahit ayaw mo. O D. Mahal kong kaibigan, inaanyayahan kita sa aking kaarawan. At ang tamang sagot ay letter D. 27. Alin ang tamang pangungusap na may salitang may unlapi? A. Basa, binasa. B. Sulat, sumulat. C. Ganda, kagandahan. O D. Lahat ng nabanggit. At ang tamang sagot ay letter D. 28. Alin ang pinakamahusay na pangungusap gamit ang pang-abay na panlunan? A. Kumain siya kahapon. B. Naglaro siya sa parke. C. Masaya siya. O D. Tumakbo siya mabilis. At ang tamang sagot ay letter B. 29. Alin ang tamang pahayag para sa tekstong informatibo? A. Ang aso ay nagsalita sa bata. B. Ang tubig ay mahalaga sa buhay ng tao. C. May diwata sa kagubatan. O D. Lumipad ang ibon sa buwan. At ang tamang sagot ay letter B. 30. Alin ang tamang pangungusap para sa tekstong naratibo o yung alamat? A. Ang ilaw ay ginagamit sa bahay. B. Ang libro ay nasa mesa. C. Ang halaman ay lumalaki sa lupa. O D. Noong unang panahon may diwata sa gubat. At ang tamang sagot ay letter D. Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!